Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Maria Cristina Sukgang o mas kilalang Tina na nagmula sa TSCCFI. Malugod ko po kayong tinatanggap sa Morning Tilaok, isa pong panibagong araw na naman na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Isang panibagong pagkakataon upang maranasan po natin ang kanyang pag-ibig, katapatan at biyaya. Nawa po sa umagang ito ay maging bukas ang ating mga puso upang tanggapin ang mensahe niya sa umagang ito na bawat isa po sa atin. Bago po tayo ang lahat ay manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa panibagong umaga, panibagong pagkakataon upang lumapit kami sa iyo. Salamat po sa iyo na walang sawang pag-ibig, pag-iingat at mga pagpapala na patuloy mong ipinagkaloob po sa aming buhay. Buksan niyo po kami sa mga puso at isip po namin upang maunawaan po namin ang salita sa umagang ito at turuan niyo po kaming gamitin ang aming oras, talento at mga pagpapala na itinanggap po namin ayon po sa iyong kaloob. Ay lamang po in Jesus name we pray. Amen. Prayer focus po natin ay ipinalangin po natin na bigyan tayo ng Diyos na bukas ng mga kamay at masayang puso upang upang kusang loob nating may alay ang ating oras, mga talento at pinagkukunan para sa malawak na kanyang kaharian at paglilingkod sa kanya. Scripture reading po natin sa First Mateo 4:10 po. Isasalin ko po ito sa Tagalog. Gamitin ang bawat isa ang anumang kaloob ng kanyang tinatanggap upang magkaloob sa iba bilang tapat at natiwala ng biyaya ng Diyos sa iba't ibang anyo nito. Ang title ko po ay Ang iyong kaloob at misyon sa paglilingkod. Intro po. Bawat isa sa atin may mga natanging kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Maaaring ito ay talento, kakayahan, lakas, oras, o mga maging material na bagay na pagpapala sa ating buhay. Ang mga ito ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi kapaki-pakinabangan. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang mga ito upang maging instrumento tayo ng kanyang pag-ibig at biyaya. Itinuro sa atin ng mensaheng ito na ay katiwala lamang ang mga ito. Ang tunay na tanong ay hindi kung gaanong karami ang mga ating tinatanggap, kundi paano natin ito ginagamit sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya kapatid, lahat tayo ay mayroon tayo na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pinagpala upang maging makasarili, kundi maging pagpapala sa iba. Kapag ginamit tayo ng ating Panginoon o yung kalooban niya para sa paglilingkod, pinakita natin na ang pagmamahal, pagpapasalamat sa Kanya ay siya yung nagbibigay lahat ng ito. May 5 mahalagang punto na maaaring isabuhay sa ating pang-araw-araw. Una po, ang bawat isa ay may kaloob na mula sa Diyos. Walang anak ng Diyos na walang maiambag sa kanyang gawain. Bawat isa sa atin ay may natatanging kakayahan at layunin. Huwag mong ikumpara
ang sarili mo sa iba. Ang mahalaga sa maging tapat ka sa pamagitan ng mga kaloob na pinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamagaling na na puso o pinakamagaling na tao, kundi handa kang sumunod at handa kang gawin lahat. Pangalawa, ang mga kaloob ay para sa paglilingkod, hindi sa sariling kapaki-pakinabangan. Ang ating talento, mga biyaya ay dapat gamitin upang makatulong at makalakas ng ating iba. Sa tahanan, simbahan, paaralan o trabaho, may mga pagkakataon tayong maging pagpapala sa pamamagitan ng ating oras o kakayahan. Ang simpleng paglilingkod ay ginagawa ng may pagmamahal at may malaking mahalaga sa ating Panginoon. Pangatlo ay maging tapat na katiwala ng mga pagpapala ng Diyos. Ginagamit tayo ng may karunungan at may oras dahil sa ating kakayahan. May pera man tayo, talento at lakas para sa mga bagay na nagbibigay paluhati sa ating Diyos. Ang Diyos ay nalulugod sa mga taong tapat na maliit na bagay. Pang-apat, ang masayang puso na paglilingkod ay kalugod-lugod sa Kanya. Hindi lamang mahalaga ang ating ginagawa, ang mahalaga ay ating ginagawa po ay pati ang ating puso at paglilingkod ay kusa nating ginagawa ito. Kapag naglilingkod tayo sa ating Panginoon ay may kagalakan at may pagmamahal at inspirasyon sa atin at sa iba pang mga tao. Ang paglilingkod ng may kagalakan ay nagdadalang pagpapala ay nagdadala ng pagpapala ng hindi nag-iisa kundi pangkalahatan na magiging instrumento ng iba. Panglima ay ating paglilingkod ay nagiging daan upang makilala natin ang ating Panginoon. Ang bawat kabutihan na ginagawa natin ay maaaring maging daan upang makita ang iba ng pag-ibig niya sa atin o sa ating mga tao na makita sa atin ng tao na kakaiba tayo kasi nakilala natin ang ating Panginoon na magiging inspirasyon din tayo ng iba. Hindi sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, maaari may isang tao na mahikayat na lumapit at sumasampalataya sa ating Panginoon. Hindi natin alam kung sino o maabot nating simpleng paglilingkod. Pero alam natin na ginagamit tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Summary po, tinuro sa atin ng mensaheng ito na bawat pagpapala ay kaloob ng ating tinanggap sa ating Panginoon. Bilang kanyang mga katiwala o tinawag tayo na gamitin ang mga ito para sa ating sarili, kundi maglingkod, pagmamahal at maging pagpapala sa iba. Kapag ginagawa natin ito ay may bukas na puso at may kagalakan. Siyempre may kaluwalhatian nagmumula sa Kanya. Mas marami tayong makakaranas lalo kung sa nating loob ito tinatanggap. Conclusion po, kaya kapatid, ang tunay na sukatan ang ating buhay ay hindi
sa daming tinakatanggap natin sa araw-araw, kundi na katapatan nating gagamitin ito ng Diyos at sa kapwa natin. Naway maging bukas ang ating mga kamay at nagbibigay ng handa ng ating puso at paglilingkod na tapat ng ating pamumuhay bilang katiwala at biyaya ng Diyos. Ano man ano man yung ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, oras, talento, kakayahan o mga pagpapala, wag mong wag mong hayaan o manatili na lamang ito sa iyo, kundi i-share mo 'to sa iba kasi magiging bahagi ka ng iba kapag ito ay binahagi mo rin sa iba ang magandang, ginawa sa'yo ng Panginoon. Kaya tandaan mo kapatid, kapag ating mga kaloob ay nilaan para sa Diyos, ay ating buhay nagiging inspirasyon sa iba. Maraming tao na nag-aantay sa'yo, ikaw lang yung inaantay. Kaya 'wag manatili sana ang pagpapala sa iyong sarili kundi i-share mo 'to sa iba. Let ah, tayo po manalangin. Um, Panginoon, marami pong salamat sa mensahe na ibinigay niyo po sa umagang ito. Sa mga kaloob na pagpapala na pinagkatiwala mo sa aming buhay. Turuan mo kaming maging tapat na may mga katiwala na gumagamit ng aming oras, talento, mga pinagkukunan para sa kalwalhatian mo at sa aming mga nagagawa. Bigyan niyo po kami ng bukas ng aming mga kamay, magbibigay puso na nagmumula sa iyo at kusa po namin gagawin ito hindi po sa pilitan. Gamitin mo po kami bilang daluyan ng iyong pag-ibig upang mas marami pa naming tao na makilala ka at makakarinig ng magandang salita. Ito lamang po ang aking sa dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.